Yo, kumusta kayo mga sports? Mainit ang usapan ngayon sa Gilas, Pilipinas matapos ang revelasyon tungkol sa bagong bigman na si Quintin Malaro-Brown at ang napakabigat na balita na hindi daw magkakalaro si Justin Brownlee sa SEA Games dahil sa bagong rule na naman na inilabas ng Thailand para sa SEA Games. At hindi lang yan, may isang Filipino-Hawaii-Africano player mula sa kalabang bansa na umano'y magiging malaking problema para sa Gilas. Pero ang unang tanong, ano nga ba ang nakita ni Coach Tim Cone kay Quintin Malaro-Brown kaya gusto niya itong isama agad sa sistema ng Gilas? Yan ang iisa-isahin natin ngayon ng detalyado, malinaw at may insider style breakdown. Kung trip mo po ang ganitong content, pa wanna follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ayon sa source mula sa loob ng Gilas camp, sobrang nagustuhan ni Coach Tim ang playstyle daw ni QMB dahil sa tatlong dahilan. Una, yung fundamentality sound big man. Hindi flashy, hindi high-flying pero napaka-solid ng fundamentals. Marunong pumwesto, laging maingat sa bola, walang sayang sa movements dahil ito raw ang eksaktong big man na kailangan sa triangle principles ni Coach Tim. Pangalawa, yung elite passing for a big. Isa sa pinaka-nagustuhan ni Coach Tim ay ang kakayahan ni QMB sa high posting passing na kaya nitong makita ang cutters, shooters at mabilis mag-decide. Coach Tim knows na kapag may passing big ka, mas gumaganda ang spacing ng Gilas. Pangatlo, yung smart defender, hindi lang shot blocker. Si QMB is not just a rim protector, he's a positional defender. Dahil nga marunong daw mag-rotate, marunong din mag-plug ng gaps at marunong mag-switch pag kailangan. Perfect ito sa modern scheme ng Gilas. Kaya ito mismo ang sinabi ng insider. Hindi man siya kasing explosive ni Kai Sotto pero mas stable siyang big man sa sistema ngayon. So sa iba nating balita, Justin Brownlee daw sa SEA Games. Ito ang malaking dagok para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Dahil daw sa bagong rule na nilabas ng Thailand organizer, hindi papayagan si JB na sumabak sa SEA Games dahil ban daw ang lahat ng mga naturalized player. So meaning, no Justin Brownlee, walang go to scoring import si Coach Tim. Dahil dito lalo pang naging mahalaga ang pag-elevate kay Quintin Malaro-Brown bilang naturalized, bilang kapalit daw ni JB. So Coach Tim reportedly said kung hindi makakalaro si JB, kailangan natin ng matibay na anchor sa ilalim. At ito pa mga usap-usapan sa regional basketball scene. May isang Filipino-Hawaiian-Africano na member ng kalabang national team sa SEA Games na umano'y match-up nightmare para sa Gilas. Dahil daw physical, athletic at may world-level toughness. Ayon sa mga sources, na kaya nitong bantayan mga weaks at bigs at killer daw sa transition. Ito ang magiging malaking hamon lalo na kung wala si Justin Brownlee sa lineup. So ngayon, ano daw ang papel ni QMB sa Gilas kung makakalaro agad? Ano ang eksaktong gagawin ni QMB kung isasabak siya? Una, magiging defensive anchor siya. Pag-control ng paint, pag-protection sa loob, at para malimit ang transition attacks ng kalaban. Pangalawa, yung high post passer. Magiging hub sa gitna ng triangle offense at dribble, hand-off shot. Sumunod yung roller and screener. Malinis ang screens niya at kilala siyang efficient roller. Suwak para kina Scottie, CJ at Dwight. Sumunod, glue guy sa half court. Hindi superstar pero system stabilizer. At ang pinakamahalaga, coachability. Mabilis mag-adapt at walang arte kaya gustong-gusto ni Coach Tim. So ano ngayon ang effect kapag magkaroon ng QMB plus Malik Diouf duo? Kung sabay available sina Quintin Malaro-Brown at Malik Diouf sa naturalized big, magiging pinakamalakas na team tower naturalized rotation ng Gilas in years. Dahil nga si QMB, smart stable defenders, si Diouf, mobile, athletic at rim running monster. Lalong gumaganda ang spacing, lalo na kung may shooter specialist sina Heading, Malonzo or si Parks. So mga ka-sports, ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang skill set ni Quintin Malaro-Brown para punan ang pagkawala ni Justin Brownlee for the SEA Games? At gaano kabigat ang banta ng Filipino-Hawaiian-Africano player na ito sa Gilas? I-comment na ang iyong hinaing sa baba at don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated sa lahat ng Gilas news natin. So paano? Ingat po kayo.